Ang opisina ni Emilio ay tahimik. Ang marmol na sahig ay nagpapalamig sa bawat yapak. Ang panoramic view ng syudad ay parang isang larawan lamang, walang ingay, walang buhay. Nakaupo si Emilio sa kanyang malaking mesa. Ang kanyang buhok ay bahagyang may uban. Ang kanyang porma ay matuwid. Ang kanyang mga mata, matalas at matalim, ay nakatingin kay Aaron. Walang ngiti, walang bati. Isang pamilyar na malamig na pagtanggap. Ama, tumango si Aaron. Ang kanyang ngiti ay parang pilit. Magandang umaga. Hindi kumibo si Emilio. Ang kanyang tingin ay tumagos kay Aaron. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan ay bumigat sa hangin, mas mabigat pa sa presyo ng pera na gumagalaw sa gusaling ito. Tapos ka na sa pagdiriwang ng iyong kaarawan? Ang boses ni Emilio ay malalim, walang emosyon. Isang linggong walang tulog. Isang linggong puro alak at babae. Ganun ba ang paghahanda ng isang magmamana? Nagkibit balikat si Aaron. Ito ang aking huling gabi ng kalayaan, Ama. Alam mo na, ang huling pagsasaya bago sumabak sa digmaan. Ngayon handa na ako. Handa na akong umupo. Anong posisyon ang inilaan mo para sa akin? VP ng Operations? Director ng Marketing? Ang sabi mo sa akin, magsisimula ako sa taas. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon ni Emilio. Sa taas, oo. Ngunit hindi sa paraan ng iyong iniisip. Biglang umupo si Emilio sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay pinagsalikop sa mesa. Ang kanyang tingin ay hindi lumihis kay Aaron. Aaron, ang Titan Group, hindi isang laruan. Hindi ito isang mana na basta mo lang kukunin. Ito ay dugo at pawis. Ito ay sakripisyo. Ito ay buhay. Alam ko, Ama. Mabilis na sagot ni Aaron. At handa akong magtrabaho. Pinag-aralan ko lahat. Mga quarterly reports, market analysis, strategic planning. Meron akong degree sa business management. Hindi ako basta-basta. Ang degree mo, sabi ni Emilio. Ang kanyang boses ay may bahid ng paghamak. Papil lamang yan. Ang tunay na edukasyon ay nasa sahig, Aaron. Sa mga kamay na nagtatrabaho. Sa mga pamilyang umaasa sa bawat sentimo. Nagtiim ang bagang ni Aaron. Kung gayon, ano ang plano mo? Gusto mo akong magsimula sa isang department? Matuto ng bawat aspeto? Magaling. Handa ako. Saan ako magsisimula? Finance? Human resources? Umiling si Emilio. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Magsisimula ka sa Titan Group, Aaron. Ngunit hindi sa opisina. Magsisimula ka bilang isang janitor. Natahimik si Aaron. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kaniyang sariling puso. Mabilis at malakas. Ang kaniyang utak ay nagproseso, ngunit ang salitang janitor ay patuloy na umalingaw-ngaw. Isang nakakabinging echo. Ano? Ang tanong ay halos isang bulong puno ng pagkabigla. Janitor, Ama? Nagbibiro ka ba? Ito ba ang isang uri ng pagsubok? Isang kalokohan? Hindi ako nagbibiro, Aaron. Malamig na tugon ni Emilio. Ito ang iyong atas. Simula bukas, ikaw ay magiging bahagi ng maintenance crew. Maglilinis ka ng palikuran. Magpupunas ng sahig. Magtatapo ng basura. Ganun ang iyong magiging trabaho. Tumayo si Aaron. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Isa tong insulto, Ama! Anak mo ko! Ako ang tagapagmana ng imperyong ito. Hindi ako isang janitor. Saan mo naman nakita to? Sa pelikula? Sa mga lumang kwentong pambata? Sa realidad, Aaron. Mariing sabi ni Emilio. Sa realidad na hindi mo kailanman nararanasan. Lumaki ka sa ginto. Hindi mo alam ang halaga ng bawat kusing. Hindi mo alam ang hirap ng isang araw na trabaho. Ang pagod, ang pagmamaliit, ang pakikipaglaban para sa pamilya. At ano? Ano kinalaman niyan sa pagiging janitor ko? Ang boses ni Aaron ay tumaas. Gusto mong turuan ako ng kababaang loob? Gusto mong iparamdam sa akin ang hirap? May iba namang paraan. Maaari mo ako ipadala sa probinsya. Sa isang pabrika. Magtrabaho sa linya ng produksyon. Pero janitor, ito ay pagpapahiya. Hindi mo ba naiintindihan ang magiging reaksyon ng mga tao?
Ang reaksyon ng mga tao, hindi ko alintana. Sagot ni Emilio. Ang kanyang tinig ay nagpapahiwatig ng isang banta. Ang mahalaga, ang iyong pagkatuto. Kailangan mo maunawaan ang pundasyon ng kumpanya, Aaron. Ang halaga ng bawat manggagawa, mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas. Kung hindi mo ito matututunan, paano mo pamumunuan ng libu-libong tao? Paano mo sila maiintindihan? Paano mo sila gagawing tapat sa iyo? Ama, hindi ko kailangan ng ganitong uri na pagkatuto. Naglakad si Aaron papunta sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sa tong kalokohan. Sasabihin ko sa lahat na ito. Isa itong pagsubok. Na ito ay bahagi ng aking pagsasanay. Sasabihin mo ko anong gusto mong sabihin, Aaron. Malamig na sabi ni Emilio. Ngunit ang katotohanan, kung hindi mo susundin ang aking atas, itatakwil kita. Aalisin kita sa iyong mana. Ang Titan Group magpapatuloy nang walang aaronsi. Mayroon akong iba pang paraan upang pamahalaan ang kumpanyang ito. At mayroon akong iba pang tao na maaaring mamuno. Ngunit ikaw, Aaron, hindi na magiging bahagi nito. Biglang lumingon si Aaron. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang matatalim na kutsilyo. Itatakwil? Aalisan ng mana. Ang buong buhay niya ay inilaan para sa araw na to, para sa posisyong ito. Ang lahat ng kanyang karangyaan, ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan, nakatali sa pangalan ng Titan Group. Hindi mo yan magagawa sa akin. Mahina niyang bulong. Subukan mo ako, hamon ni Emilio. Ang kaniyang mga matay nagbabaga. Ang desisyon ay nasa iyo. Ang korona ay narito, Aaron. Ngunit bago mo ito isuot, kailangan mo linisin ang sahig na kinatatayuan nito. O maaari ka nang umalis. Ngayon. Ang katahimikan ay bumalik mas mabigat kaysa sa dati. Ang hangin ay tila nawawala sa silid. Si Aaron ay nakatayo doon, ang kanyang isip ay naglalaban. Ang galit ay kumukulo sa kanyang ugat, ngunit ang takot na mawala ang lahat ay mas malakas. Ang kanyang ama, ang taong kanyang kinikilala bilang kanyang idolo, ngayon ay isang malupit na diktador. Ang kanyang buhay ay biglang nagbago. Isang walang katapusang party na naging isang bangungot. Sige, sa wakas ay sabi ni Aaron. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Gagawin ko. Ngunit tandaan mo to, ama. Hindi ko to malilimutan. Hindi ko malilimutan ang pagpapahiya na to. Kung matuto ka ng isang aral, Aaron, sabi ni Emilio, tumayo na rin. Hindi mo na to matatawag na pagpapahiya. Ito ay magiging pundasyon mo, ang iyong sandata, ang iyong pagkatao. Hindi na sumagot si Aaron. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang kanyang puso ay puno ng hinanakit. Ang korona? Ngayon ang korona ay isang parang mabigat na pasanin. Ang anino nito ay bumabalot sa kanya. Hindi siya magiging hari. Siya ay magiging isang janitor. Ang mga kamay ni Aaron na sanay sa paghawak ng mamahaling ballpen at baso ng alak, ngayon ay may hawak na mop at balde. Ang puting uniforme ng janitor, parang sako sa kanyang katawan, malayo sa mga pinong tela ng kanyang mga suit. Nakatayo siya sa harap ng isang serye ng mga pampublikong palikuran. Ang kanyang tiyan kumukulo sa halo ng kahihiyan at pagkasuklam. Oh, Aaron, heto ka na! Isang matinis ngunit mabait na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon siya, isang matandang babae, may kulubot na balat at nakangiting mata ang lumapit sa kanya. Nakasuot din ito ng uniforme ng janitor. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang panyo. Ako si Manang Esther. Ikaw ang bago, di ba? Ang sabi ni Boss Pilo, ikaw daw ang kapalit ni Mang Ben na nagretiro na. Tumango si Aaron, ang kanyang lalamunan ay tila barado. Ako po si Aaron. Nako, ang gwapo mo namang janitor. Tumawa si Manang Esther. Ang kanyang tawa ay parang kalansing ng barya. Halika, Aaron. Ipapakita ko sa iyo ang ruta mo. Sa simula ay mahirap pero masasanay ka rin. Basta tiyaga lang. Sumunod si Aaron kay Manang Esther. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Ang bawat hakbang ay parang isang pagpapahiya. Ang mga empleyado ng Titan Group, ang mga taong dapat niyang pamunuan, ay dumaan sa kanya. Ang ilan ay nagtatapon ng tingin, ang iba ay nagmamadali, walang pakialam. Hindi nila alam,
Hindi nila alam kung sino siya at sa ngayon, iyon ay isang sumpa at isang pagpapala. Dito ang comfort room sa 3rd floor. Kailangan laging malinis yan, Aaron. Paliwanag ni Manang Esther. Itinuturo ang mga pinto. Yun, dun sa dulo na yon, ang mga office ng mga managers. Kahit wala masyadong dumadaan, kailangan malinis ang floor. Ang mga basura, kailangan araw-araw kunin. Hindi pwedeng umabot ng kinabukasan. Gano'n na po kayo katagal dito, Manang Esther? Tanong ni Aaron, sinisikap na itago ang kanyang pagkadismaya. Ay nako anak, ngumiti si Manang Esther. Halos 30 anyos na, dito na ako nagkauban. Dito na rin ako nagpalaki ng mga anak ko. Dito ako nagretiro sana, pero kailangan pa ng pambili ng gamot ng asawa ko kaya sige pa rin ako ng sige. Basta may trabaho, di ba? Isang bahid ng lungkot ang dumaan sa mukha ni Manang Esther, ngunit agad itong napalitan ng ngiti. Ikaw, Aaron, bakit ka napunta rito? Ang bata-bata mo pa para maging janitor. Kailangan ko po ng trabaho. Maikling sagot ni Aaron. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Ang katotohanan na siya ang tagapagmana ng lugar na to, at ang kanyang ama ay pilit siyang pinagja-janitor. Nako, ganyan talaga ang buhay, anak. Malumanay na sabi ni Manang Esther. Basta huwag kang susuko. Ang bawat trabaho ay may dignidad, kahit gaano kaliit. Ang importante kumikita ka ng marangal. Ang mga salita ni Manang Esther ay tumagos kay Aaron. Dignidad, marangal. Ang mga salitang ito ay tila walang kabuluhan sa kanya dati. Ngayon sa gitna ng amoy ng bleach at basura, nagsisimula itong magkaroon ng kahulugan. Lumipas ang mga araw, ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng kalyo, ang kanyang likod ay sumasakit, ang pagod ay naging kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang mga kaibigan, ang mga kasama niya sa yate, hindi na niya nakakausap. Ang kanyang cellphone ay nanatiling tahimik. Pakiramdam niya nasa ibang mundo siya. Nagsimula siyang makihalubilo sa kanyang mga kasamahan. Bukod kay Manang Esther, nakilala niya si Mang Tony. Si Mang Tony ay isang payat na lalaki. Medyo may edad na laging inuubo. Ngunit sa kabila ng kanyang sakit, siya ay masipag at laging nakangiti. Mang Tony, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Aaron isang umaga. Nakita niya si Mang Tony na namumutla habang naglilinis ng hagdan. Ayos lang, Aaron. Ngumiti si Mang Tony, ngunit ang kanyang ngiti ay pilit. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Galing na naman ako sa ospital eh. Pero, kailangan kong pumasok. Sino magpapakain sa mga anak ko? May sakit po kayo? Tanong ni Aaron, nag-aalala. Oo, anak. Umubo si Mang Tony, ang tunog ay malalim at basa. May problema sa baga, sabi ng doktor, dahil daw sa pagkalantad sa masamang hangin. Patagal na rin ako nagtatrabaho eh. Nahirap lang ang buhay. Kailangan lumaban. Narinig ni Aaron ang mga kwento ng kanilang pakikipaglaban sa buhay. Ang pangarap ni Manang Esther na makatapos ng kolehiyo ang kanyang apo. Ang pag-asa ni Mang Tony na gumaling siya para makita pa ang paglaki ng kanyang mga anak. Ang mga pangarap na ito ay simple, ngunit puno ng pag-asa at pagmamahal. Ito ay malayo sa kanyang sariling mga pangarap na magkaroon ng mas malaking yate o mas maraming sports car. Unti-unti nabawasan ang kanyang pagiging mayabang. Ang galit niya sa kanyang ama ay nanatili, ngunit may iba ng emosyon na nagsisimulang sumibol sa kanyang puso. Empatiya. Nagsimula niyang makita ang mundo sa mata ng mga taong nasa ibaba. Nagsimula siyang maunawaan ang halaga ng bawat kusing, ang hirap ng bawat patak ng pawis. Isang gabi, malalim na ang gabi, naiwan si Aaron upang tapusin ang kanyang ruta sa lumang basement ng gusali. Ito ay isang lugar na bihirang puntahan. Madilim at puno ng alikabok. Ang ilaw ay kumukurap, nagpapahiwatig ng kanyang edad. Ang amoy ng luma at inabandona ay bumabalot sa hangin. Siya ang huling tao sa gusali. Ang katahimikan ay nakakabingi. Habang naglilinis siya sa likod ng mga lumang kagamitan, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lumang kahon, gawa sa kahoy, na nakatago sa likod ng isang tumpok ng mga lumang upuan. Puno ng kuryosidad, inabot niya ito.
Ang kahon ay mabigat. Ang kahoy ay makinis sa kanyang pagdampi. Marahan niyang binuksan ang kahon. Ang alikabok ay umalpas sa hangin. Sa loob ay may mga lumang papeles, mga kontrata na may dilaw na kulay, at isang diary na nakasulat sa sulat kamay. Ang pabalat ay simpleng itim na balat, walang pangalan. Ngunit nang buksan niya ang unang pahina, nakita niya ang isang pamilyar na sulat kamay. Ang kay Emilio C., ang kanyang ama. Ang kanyang puso ay lumundag. Isang diary. Ang personal na saloobin ng kanyang ama, ang taong laging mailap at misteryoso. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang binubuklat niya mga pahina. Ang alikabok ng nakaraan ay tila umaakyat sa kanyang ilong, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga unang pahina ay tungkol sa mga pangarap ni Emilio. Ang kanyang ambisyon na bumuo ng isang imperyo. Ang kanyang pagiging uhaw sa kapangyarihan at kayamanan. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagbabasa, ang tono ay nagbabago. Ang mga salita ay naging mas malalim, mas mabigat. September 15, 1988. Ang lupa ni Mang Jose, napakabigat ng kanyang loob. Hindi niya gustong ibenta. Ang kanyang pamilya, doon na nakatira sa loob ng henerasyon. Ngunit kailangan ko ang lupa na yun. Kailangan ko ang lokasyong yun para sa aking unang malaking pabrika. Ang mga pangarap ko ay nakasalalay dito. Ang kanyang pagtanggi ay isang hadlang. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Aaron. Mang Jose. Sino si Mang Jose? October 2, 1988. Ginawa ko na ang lahat. Binantaan ko siya. Ginamit ko ang aking koneksyon sa munisipyo. Pinutol ko ang kanyang supply ng tubig sa bukid. Pinahirapan ko siya. Ang kanyang buong kabuhayan, gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang desperasyon. Ngunit hindi ako bumigay. Hindi ako maaaring bumigay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Desperasyon. Ginawa niya yun. Ang kanyang ama. October 15, 1988. Narinig ko ang balita. Tinapos ni Mang Jose ang kanyang buhay. Hindi niya kinaya. Ang kanyang lupa ngayon ay akin na. Sa napakababang halaga, ang kanyang pamilya ay umalis. Walang bahay, walang kabuhayan. Ang konsensya ko ay kumagat. Ngunit ang ambisyon ay mas malakas. Ito ang pundasyon ng Titan Group. Ang kanyang dugo ay nasa lupain ito. Bumagsak ang diary sa kanyang kandungan. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang ama, pumatay, direktang dahilan ng kamatayan ng isang tao. Ang kanyang lalamunan ay naramdaman niyang tuyo. Ang init ng galit ay umakyat sa kanyang dibdib. Ang kanyang idolo, ang Titan na kanyang hinahangaan, ay isang halimaw. Pinulot niyang muli ang diary. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang malaman ang lahat. March 10, 1995. Ang pabrika ay tumatakbo na sa loob ng ilang taon. Ang produksyon ay mataas. Ang tubo ay lumalaki, ngunit may problema. Ang mga kemikal na ginagamit namin ay nakakalason. Ang mga empleyado ay nagkakasakit. Ang hangin, hindi malinis. Alam ko ang panganib, ngunit ang pagpapalit ng mga kagamitan ay magastos. Ang paghinto ng produksyon, magdudulot ng malaking pagkalugi. Ang bottom line, mas mahalaga. Isang bagong alon ng pagkabigla ang tumama kay Aaron. Nakakalasong kemikal ang empleyado na nagkakasakit. Naalala niya si Mang Tony, ang kaniyang kapwa janitor na laging inuubo, may sakit sa baga. April 20, 1998. Isang ulat mula sa medical team. Ang ilan sa mga empleyado ay may malubhang sakit sa baga. Ang koneksyon sa pabrika ay malinaw. Ngunit itinago namin ang ulat. Pinilit kong manahimik ang mga doktor. Binayaran ko ang mga pamilya na hindi magsampa ng kaso. Ang reputasyon ng kumpanya hindi maaaring masira. Ang mga biktima, sila ay collateral damage. Ang anak ni Mang Jose, si Antonio, ay isa sa kanila. Nagtatrabaho siya sa pabrika. Ang irony ay nakakapanindig balahibo. Ang anak ng taong tinapos ko, ngayon ay naghihirap dahil sa aking kasakiman. Ang mga salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Si Mang Tony, ang anak ni Mang Jose, ang matulungin, masipag, at may sakit na janitor. Ang kanyang ama, ang kanyang sariling ama ang dahilan ng paghihirap ni Mang Tony.
Ang sakit ni Mang Tony ay bunga ng pagkalantad sa nakakalasong kemikal na galing sa pabrika ng Titan Group na matagal nang alam ni Emilio, ngunit binaliwala. Ang impormasyong ito ay mas masakit pa sa anumang paglilinis ng talikuran. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya mahawakan ang diary. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang diktador, siya isang kriminal. Isang mamamatay tao, isang taong walang puso. Ang kanyang idolo ay gumuho sa isang iglap, nag-iwan ng alikabok at abo. Patuloy siyang nagbasa, ang bawat salita ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. July 5, 2010. Si Aaron ay lumalaki na. Isang spoiled brat. Walang alam sa hirap ng buhay, walang empatya. Ang kanyang mga mata ay walang nakikita kundi ang kayamanan at kapangyarihan. Siya ay magiging katulad ko. O mas masahol pa. Hindi ko to hahayaan. Hindi ko hahayaan ang aking anak ay maging isang halimaw na tulad ko. December 24, 2013. Ang aking konsensya ay kumakain sa akin. Ang mga anino ng aking mga kasalanan ay humahabol sa akin sa bawat pagtulog. Nais kong tubusin ang aking sarili. Nais kong maitama ang mga mali. Ngunit hindi ko kayang harapin ang katotohanan ng direkta. Ang kahihiyan, ang pagkabigo, ang pagtataksil sa aking sarili. Mayroon lamang isang paraan. March 25, 2024. Ang kaarawan ni Aaron. Isang araw na nagbago ang lahat. Ginawa ko siyang janitor. Hindi lamang para maturuan siya ng kababaang loob. Hindi lamang para maranasan niya ang isang hirap ng buhay. Kundi para matuklasan niya ang aking sariling kasalanan. Umaasa ako na sa pamamagitan niya, matutubos ko ang aking mga kasalanan. Umaasa ako na sa pamamagitan niya, may tatama ko ang mga mali. Nais kong makita ni Aaron ang kanyang ama bilang isang halimaw. Upang hindi niya tularan ang aking mga kasalanan. Nais ko siya ang maging katarungan para sa akin. Ang diary na ito ay narito. Ang katotohanan ay narito. Sana ay matuklasan niya ito. Sana ay maintindihan niya. Sana mapatawad niya ako. Ang huling pahina ay puno ng luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagsisisi. Bumagsak si Aaron sa sahig, ang diary ay nakakapit sa kanyang kamay. Ang kanyang mundo'y gumuho. Ang kanyang ama, hindi lamang isang kriminal. Siya ay isang naghihirap na kaluluwa. Ang kanyang plano, ang pagpapahiya. Ang lahat ay may dahilan. Ang kanyang ama ay nagtatangkang tubusin ang kanyang sarili. Ngunit sa isang paraan na nagdulot ng mas matinding sakit. Ang galit, ang sakit, ang pagkabigla, ang pag-unawa. Ang lahat ng emosyong ito ay naghalo sa kanyang dibdib. Isang bagyo ng pakiramdam. Ang kanyang ama ay isang halimaw, ngunit isang halimaw na nagdurusa. At ngayon, siya, si Aaron, ang naging instrumento ng kanyang pagtubos, ang kanyang paghugas kamay. Hindi siya makatulog. Ang mga salita sa diary ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang mukha ni Mang Jose, na hindi niya nakita kailanman, ay tila sumusunod sa kanya. Ang pag-ubo ni Mang Tony ay tila mas malakas sa kanyang pandinig. Ang amoy ng bleach ay napalitan ng amoy ng dugo at kasalanan. Ang korona, ang mana. Ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa kapangyarihan at kayamanan. Ito ay tungkol sa katarungan, tungkol sa pagtubos. At siya, si Aaron, ang nararapat na magdala ng bigat ng korona na ito. Kinabukasan ang araw ay sumikat sa isang bagong mundo para kay Aaron. Ang kaniyang mga mata, nanatiling dilat sa buong gabi. Ang kaniyang katawan ay pagod, ngunit ang kaniyang isip ay matalas. Hawak niya ang diary, ang mga lumang dokumento at ang isang bagong determinasyon. Ang board meeting, yun ang lugar kung saan magsisimula ang lahat. Ang mga pinuno ng Titan Group ay nakaupo sa palibot ng mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga suit ay walang gusot. Si Emilio C. nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kaniyang porma ay matuwid. Ang kaniyang mga mata ay kalmado. Tila walang bahid ng anumang alalahanin. Ang isang reporter, isang babaeng may matalas sa tingin, ay nakaupo sa isang sulok. Nakikinig sa mga formal na pag-uulat. Biglang bumukas ang pinto. Lahat ng ulo ay lumingon.
Pumasok si Aaron, ngunit hindi siya nakasuot ng uniforme ng janitor. Nakasuot siya ng isang malinis at formal na suit. Ang kaniyang buhok ay maayos. Ang kaniyang forma ay matuwid. Ang kaniyang mga mata ay matalas, puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng sakit. Hawak niya ang lumang diary ni Emilio at ang mga dokumento. Nagulat ang lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang anak ng CEO? Ang janitor? Isang security guard ang lumapit sa kanya. Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok dito. Hayaan mo siya. Malamig na sabi ni Emilio, ang kaniyang mga mata ay nakatingin kay Aaron. Walang emosyon, walang sorpresa. Tila inaasahan na niya ang sandaling ito. Lumakad si Aaron patungo sa gitna ng silid, ang bawat hakbang ay may bigat. Ang kaniyang tingin ay direktang nakatuon sa kaniyang ama. Ama. Simula ni Aaron, ang kaniyang boses ay malalim at matatag. Dumating na ang araw na hinihintay mo. Nalaman ko na ang lahat. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, nagtataka. Nalaman ang ano. Itinaas ni Aaron ang diary. Ang diary na to, sabi niya, ay naglalaman ng katotohanan. Ang katotohanan sa likod ng Titan Group. Ang katotohanan sa likod ng iyong imperyo. Ang mga mata ni Emilio ay nanatiling blanko, ngunit ang isang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay ay nagpapahiwatig ng kanyang interes. Nagsimulang basahin ni Aaron ang mga sipi mula sa diary ni Emilio. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nagulantang ang lahat. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Ang mga mukha ng mga miyembro ng board nagpapakita ng pagkabigla takot. October 15, 1988. Bumulong si Aaron, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Narinig ko ang balita. Tinapos ni Mang Jose ang kanyang buhay. Di niya kinaya. Ang kanyang lupa, ngayon ay akin na. Sa napakababang halaga, ang kanyang dugo ay nasa lupain ito. Ang mga miyembro ng board ay nagulat at nagbulungan. Ang mukha ni Emilio ay nanatiling blanko, walang emosyon, habang unti-unting lumalabas ang kanyang mga lihim. Ang reporter sa sulok ay mabilis na nagsusulat. Ang kaniyang kamera ay nakatago ngunit handa. March 10, 1995. Patuloy ni Aaron. Ang pabrika ay tumatakbo na sa loob ng ilang taon. Ngunit may problema. Ang mga kemikal na ginagamit namin ay nakakalason. Ang mga empleyado ay nagkakasakit. Alam ko ang panganib, ngunit ang bottom line ay mas mahalaga. April 20, 1998. Basa ni Aaron, ang kanyang boses ay puno ng luha. Isang ulat mula sa medical team. Ang ilan sa mga empleyado ay may malubhang sakit sa baga. Ang koneksyon sa pabrika ay malinaw, ngunit tinago namin ang ulat. Pinilit kong manahimik ang mga doktor. Binayaran ko ang mga pamilya na hindi magsampa ng kaso. Ang anak ni Mang Jose, si Antonio, ay isa sa kanila. Nagtatrabaho siya sa pabrika. Ang irony ay nakakapanindig balahibo. Ang anak ng taong tinapos ko, ngayon ay naghihirap dahil sa aking kasakiman. Ang mga salita ay tumama sa lahat. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ito ay isang katahimikan na puno ng tensyon. Pagkatapos ng pagbabasa, tumingin si Aaron kay Emilio, puno ng luha sa mata. Nagkamali ka, Ama. Hindi mo ako ginawang janitor para matuto ng kababaang loob. Ginawa mo ko para maging instrumento ng iyong pagtubos, ng iyong paghuhugas kamay. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang paglilinis. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Mang Tony kasama ang iba pang maintenance crew para sa kanilang regular na paglilinis. Nakita niya si Aaron nakasuot ng suit at nagulat. Mang Tony. Tawag ni Aaron, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Halika dito. Naglakad si Mang Tony, nagtataka, patungo kay Aaron. Sir Aaron, anong ginagawa niyo dito? Akala ko... Mang Tony, putol ni Aaron. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ng matanda. Ang iyong ama, si Mang Jose. Kilala mo ba siya? Nagulat si Mang Tony. Ang tatay ko, bakit po?
Ang iyong ama, sabi ni Aaron, tumingin kay Emilio. Pinahirapan at pinilit na ibenta ang kanyang lupa sa aking ama. Ang lupa na yon ang naging pundasyon ng pabrika na nagdulot ng iyong sakit. Ang iyong sakit, Mang Tony, ay dahil sa nakakalasong kemikal mula sa pabrika ng Titan Group. Alam ng aking amang lahat, ngunit binabaliwala niya. Narinig ng lahat ang pag-iyak ni Mang Tony na nagpatunay sa bawat salita ni Aaron. Ang matanda ay bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagtataksil. Hindi totoo yan. Si Boss Emilio, ang amo ko, hindi niya gagawin yan. Totoo, Mang Tony. Sabi ni Aaron, ang kanyang tinig ay basag. Ang aking ama ang may kasalanan. Ang kanyang kasakiman na nagdulot ng lahat ng to. Sa gitna ng kaguluhan, ang reporter na nakalusot sa gusali ay lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang kamera ay kumikislap. Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga flash ng kamera ay nagpuno sa silid. Ang mga tanong ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Sir Aaron, totoo po bang sinasabi niyo? Ano masasabi niyo, Mr. C? May connection bang Titan Group sa pagkawala ni Mang Jose? Ang mukha ni Emilio ay nanatiling blanco, ngunit ang kanyang mga mata nagpapakita ng isang bagay na hindi maipaliwanag, isang halo ng sakit at kapayapaan. Tila ang kanyang plano ay natupad, ang kanyang mga lihim ay nabunyag. Ang board meeting ay nangingilabot. Ang Titan Group, ang dambuhalang konglomerate, ay gumuho sa isang iglap. Ang balita ay naging headline. Ang madilim na lihim ng Titan Group nabunyag. CEO Emilio C. sangkot sa pagkamatay at pahirap sa mga manggagawa. Ang mga pahayagan ay puno ng mga larawan ni Aaron, hawak ang diary, at ang naghihirap na mukha ni Mang Tony. Ang social media ay nagliyab sa galit. Ang reputasyon ng Titan Group na binuo sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa isang iglap. Ang mga protesta ay sumiklab sa labas ng Titan Tower. Ang mga manggagawa, ang mga biktima na kasakiman ni Emilio ay nagtipon, humihingi ng katarungan. Ang mga shareholder ay nagbenta ng kanilang stocks. Bumagsak ang presyo ng shares ng kumpanya. Ang mga otoridad ay nagsimula ng investigasyon. Ang lahat ng pinaghirapan ni Emilio ay nawala sa isang kisap mata. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na umalis si Emilio sa board meeting. Hindi na siya nakita pa. Ang kanyang telepono ay patay. Ang kanyang mga bodyguards ay walang idea kung saan siya nagpunta. Ang kanyang pagkawala ay nagdagdag lamang sa drama ng sitwasyon. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ang kanyang katawan sa isang liblib na lugar sa probinsya, malapit sa isang lumang bukid. May katabing sulat. Sa sulat inamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan at humingi ng tawad kay Aaron at sa lahat ng kanyang nasaktan. Ipinaliwanag niya na ang pagtatapos ng kanyang buhay ang tanging paraan niya para makamit ang kapayapaan at para hindi na madagdagan pa ang kahihiyan ng kanyang anak. Ang kamatayan ni Emilio ay nagdulot ng panibagong alon ng trahedya sa pamilya at sa buong bansa. Si Aaron, na dating inaasahang mamumuno sa isang dambuhalang kumpanya, ay naiwan na may isang sirang reputasyon. Isang maliit na kumpanyang kailangan niyang simulan muli at isang mabigat na pamana ng kasalanan. Sa kabila ng matinding sakit at pagkabigla sa pagkawala ng kanyang ama, pinili ni Aaron na harapin ang krisis. Hindi niya tinakasan ang responsibilidad. Ibinigay niya ang lahat ng ebidensya, ang diary, ang mga lumang kontrata, ang mga ulat sa kemikal, sa mga otoridad at sa media. Naglabas siya ng public apology sa ngalan ng kanyang ama at ng kumpanya. Nakatayo siya sa harap ng mga kamera. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod ngunit may determinasyon. Ako po si Aaron C. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag. At ako po ay humihingi ng tawad sa lahat ng naging kasalanan ng aking ama, si Emily C. At ng Titan Group. Ang mga lihim na nabunyag ay totoo. Ang kasakiman at pagpapabaya ay nagdulot ng malaking pinsala sa maraming tao. Hindi ko to tinatago. Hindi ko to pinagtatanggol. Bilang nag-iisang tagapagmana, patuloy ni Aaron. Ako po ay nangangako na itatama ang lahat ng pagkakamali. Una po, tinulungan ko po si Mang Tony at ang kanyang pamilya.
Sinigurado ko po ang kanilang medical treatment at pinansyal na suporta. Ang kanyang sakit, hindi na po dapat maging pasanin pa ng kanyang pamilya. Niyakap ni Aaron si Mang Tony na nakatayo sa tabi niya, umiiyak. Ang imaheng yon ay kumalat sa buong bansa, nagdulot ng pag-asa sa mga puso ng mga biktima. Sinisimulan ko na po ang proseso ng pagbabalik ng mga lupaing nakuha sa hindi tamang paraan, sabi ni Aaron. Magbibigay po kami ng katarungan sa lahat ng biktima. Ang Titan Group magbabayad sa lahat ng pinsalang dulot nito. Ngunit ang pinsala ay napakalaki na. Ang Titan Group hindi na nakabangon sa dating kalagayan. Ang kumpanya napilitang magbenta ng malaking bahagi ng kanilang assets upang bayaran ang mga danyos at magbayad ng multa. Ang natitira, isang maliit na bahagi lamang ng dating imperyo. Ang isang dambuhalang kumpanya ay naging isang anino ng kanyang nakaraan. Si Aaron na dating inaasahang mamumuno sa isang dambuhalang kumpanya ay naiwan na may isang sirang reputasyon, isang maliit na kumpanyang kailangan niyang simulan. Tinanggihan niya ang lahat ng karangyaan at pribilehiyo ng nakaraan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang personal na yaman upang makatulong sa mga biktima at muling itayo ang tiwala sa kumpanya. Ang kanyang mamahaling yate ay naibenta, ang kanyang mga sports car ay nawala. Ang kanyang mga credit card hindi na ginagamit. Naging matuwid siya, matapat, at mapagkumbaba. Ang kanyang karanasan bilang janitor ay nagbigay sa kanya ng pananaw, ngunit ang pagtuklas sa madilim na lihim ng kanyang ama, nagpabago sa kanya ng lubusan. Ang kanyang mga mata hindi na nakikita ang kayamanan, kundi ang dignidad ng bawat tao, ang halaga ng bawat buhay. Ang maliit na bahagi ng Titan Group na naiwan ay binago ni Aaron. Tinanggal niya ang pangalan ng Titan Group at pinalitan ng bagong simula. Ang bagong simula ay naging isang kumpanya na may ethical na pamamahala, may malasakit sa mga empleyado at may pananagutan sa komunidad. Hindi na siya naghahangad ng kapangyarihan o kayamanan tulad ng kanyang ama. Ang kanyang buhay ay naging isang testamento sa pagbabago, sa pagtubos. Isang araw habang naglalakad si Aaron sa simpleng opisina ng bagong simula, nakita niya si Mang Tony na ngayon ay malusog na at may ngiti sa labi. Nagtatrabaho bilang isang supervisor ng maintenance. Sir Aaron! Ngumiti si Mang Tony, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat po sa lahat. Hindi ko po akalain na mangyayari pa to sa akin. Ngumiti si Aaron. Wala yun, Mang Tony. Ito ang dapat gawin. Ang katarungan ay para sa lahat. Ang mga pader ng opisina ay hindi na salamin na sumusugat sa ulap, kundi simpleng pader na puno ng pag-asa. Si Aaron, naging isang pinuno, ngunit sa isang mas maliit, mas etikal, at mas makataong paraan. Ang anino ng korona ay nanatili, ngunit ngayon, ito ay isang anino ng pag-asa, hindi ng kasalanan. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa kasakiman, kundi sa pagpapakumbaba at katarungan. Sir Aaron, sabi ni Mang Tony, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Maraming salamat po talaga. Ang bagong simula po ay totoo. Ngumiti si Aaron, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Oo, Mang Tony. Ang bagong simula ay totoo. At ito ay para sa ating lahat.